Nandyan na si Sir Luke. Hindi ka ba talaga lalabas dito? Walang kasing bilis ang tibok ng puso ni Maria sa mga oras na iyon. Kasalukuyan siyang nasa loob ng kanilang kwarto ni Berna. Hindi niya kasi alam kung paano pakikiharapan muli si Luke Anderson Hoffman. 5 taon simula nang umalis ito, walang araw na hindi niya ipinagdasal na sana bumalik ito upang balikan siya. Ngunit ngayon, nandito na ito sa Pilipinas at narito na ito muli sa mansyon na para bang hindi pa rin siya makapaniwala. Hindi na siguro, Ate Berna. Nahihiya ako. Napabuntong hininga si Berna. Sa bagay, nariyan rin lahat ng magkakapatid na Hoffman at ang parents nila kaya naiintindihan kita. Huminga siya ng malalim. Pakisabi na lang kay Manang Celia, masama ang pakiramdam ko. Which is true. Simula nang malaman niya, darating si Luke ngayong gabi ay sumama na ang kanyang pakiramdam. Para siyang nahihilo na hindi niya maintindihan. O sige, dadalhan na lang kita reto mamaya ng gamot at pagkain mo. Salamat po, Ate Berna. Pero Neng, nakakaloka, dumubli ata ang kagwapuhan ni Sir ngayon. Diyos ko po, patawarin ako ng asawa ko. Napa-sign of the cross pa si Berna dahil sa sinabi nito. Matagal na pong pugi yun si Sir. Naku Neng, ibang-iba na ngayon. Mas lalo pa siyang gumwapo. Tinakpan agad nito ang bibig dahil napatili pa ito. Ngumiti lang siya dahil lalong sumakit ang ulo niya. Sige na Neng, baka kailangan ako ni Manang Celia. Magpahinga ka na lang muna dito. Salamat po, Ate Berna. Nang makalabas si Berna sa kwarto nila, pakiramdam niya lalong sumakit ang ulo niya. Dahil ba sa sobrang pag-iisip niya kay Luke? O dahil umiyak na naman siya sa banyo kanina habang naliligo siya? Pinatay na lang niya ang ilaw sa kanyang kwarto at humiga na siya sa kanyang kama. Pilit niyang pinapatulog ang sarili ngunit hindi siya makatulog dahil iniisip niya palang na nasa labas si Luke ay hindi na siya mapakali. Wala pang 10 minuto, tumayo siyang muli sa kanyang kama at nagbihis agad siya ng damit. Gusto niya talagang makita si Luke kahit masulyapan lang niya ito. Dahan-dahan siyang lumabas ng kanyang kwarto. At dahan-dahan pa rin siyang lumakad patungo sa main living room ng mansyon kung saan naririnig niya ang mga tawanan at kwentuhan ng pamilyang Hoffman. Pasimple siyang sumilip doon. Nakita niya si Mr. and Mrs. Hoffman habang kausap nito ang mga anak na si Angelo, Miguel, Joshua, Cedric, Kenzo, Ram at Kenji. Kasama ni Angelo at Miguel ang mga asawa nito at ang mga anak naman ng mga ito ay malayang naghahabulan sa maluwang na living room. Kahit sumasakit ang kanyang ulo, pilit niyang hinahanap si Luke sa mga tao roon. Ngunit wala ito. Looking for me? Ay kalabaw! Nagulat siya nang magsalita ang pamilyar na boses sa kanyang likuran. Para bang huminto ang kanyang mundo dahil paglingon niya sa kanyang likuran, naroon ang taong matagal na niyang pinagdarasal na makitang muli. Ang taong laman ng kanyang panaginip at dahilan ng kanyang pag-iyak sa mga gabing naaalala niya ito. Tama nga si Ate Berna. Kung pugi ito noon, mas dumoble o triple pa ngayon. Ibang-iba na ito sa teenager niyang nobyo noon. He's a goddamn man now. Sir, halos papiyok niyang sambit. Ngumiti ito ng tipid. How are you? Pasimple niyang inayos ang kanyang mahabang buhok. Nagsisisi tuloy siya kung bakit hindi siya nakapag-lipstick. Ayos lang sir, welcome back.
Kahit ang totoo, gusto na niyang umiyak sa tuwa dahil ilang bisis na niyang pinagdasal na sana makita niya pa itong muli at makausap. Thanks. Look! May isang babaeng blonde ang buhok ang lumapit sa kanila at kumapit agad ito sa braso ni Luke. Pakiramdam niya, bumalik siya sa panahon na mayroon din itong kahawak na ibang babae. Ngunit ngayon, mas nanliit siya sa kanyang sarili dahil nag-uumapaw sa ganda ang babaeng ito. Legs pa lang, ilalampaso na talaga siya. Dayan, he cleared his throat. Baby, nandiyan na sila Zach at Michelle, kakarating lang. Napalunok siya sa endearment ng mga ito. Ang baby niya noon, baby na ng iba ngayon. Ang saklap naman. Tumingin si Luke sa kanya. Nice to see you again, Maria. Sabi ni Luke bago ito nagpatangay sa nobya nito. Ngumiti lang siya ng tipid at tumabi na lang siya sa gilid upang makadaan ang mga ito. Malungkot siyang bumalik sa kanyang kwarto. Gusto niyang umiyak sa bigat ng kanyang nararamdaman. Bakit nga ba niya inalaga ng pagmamahal niya para sa lalaking ito, kung napakadali para ditong iwanan at palitan siya? Ganito ba siya kamartir? Because she felt his love before. Alam niya sa sarili niyang minahal siya nito kahit hindi nito sinabi iyon. Bawat halik at yakap nito sa kanya noon ay may halong pagmamahal at ramdam niya iyon noon, kaya umaasa siyang babalik pa itong muli. Ngunit ngayong gabi, parang nagising siya sa katotohanan na siya lang talaga ang nagmahal. Siya lang yung kumapit. Siya na lang yung lumalaban. Wala pang 15 minuto nang may kumatok sa kwarto niya. Napakunot ang kanyang noo dahil may susi naman si Berna sa kwarto nila. Sino po yan? Tanong niya bago buksan ang pinto, ngunit hindi sumagot ang taong nasa labas kaya napilitan siyang buksan na lang ang pinto. Sino po? Sir. Napanganga siya dahil hindi niya inaasahan na si Luke ang taong nasa labas ng kanyang kwarto. Parang hindi rin ito alam ang sasabihin sa kanya dahil napansin nitong namumula ang kanyang mga mata. Naghihilamis kasi ako, sir, kaya namumula yung mata ko. Nasabunan ko kasi. Depensa niya nang mahalata niyang nakatingin ito sa namumula niyang mata. For you, pasalubong. May inabot itong paper bag sa kanya at para bang nahihiya pa itong iabot iyon. Naku, nag-abala ka pa, sir. Pero aaminin niyang napatalo ng kanyang puso sa munting pasalubong nito. Tinanggap agad niya ang paper bag na iyon. Thank you po. You're welcome. Hindi niya alam ang susunod niyang sasabihin dahil nakatingin lang ito sa kanya. May sasabihin ka pa, sir? Tila nag-iisip ito nang sasabihin ito. Baka hinahanap ka na ng family mo, sir? Yeah, I go now. It was really nice to see you again. Tipid itong ngumiti sa kanya bago ito naglakad palayo. Pagsara niya ng pintuan, parang 10 kabayo ang naghahabulan sa loob ng kanyang puso. Bakit pa ito pumunta sa kwarto niya? Para lang ibigay sa kanya ang pasalubong nito? Hindi niya tuloy maiwasang kiligin at umasa. Hindi pa man niya binubuksan ang paper bag na iyon nang pumasok si Berna sa kwarto nila. May dala-dala itong pagkain at gamot sa isang tray. Nako, meron ka rin, Neng? Ako rin. Nawala ang ngiti niya
nang mapansin ang paper bag sa braso ni Berna. Katulad iyon ng paper bag na binigay sa kanya ni Luke. Lahat tuloy ng kilig at pag-asa niya ay biglang naglaho nang parang bulang pumutok sa hangin. Oo ate, pilit ang kanyang ngiti. Lahat pala tayo may pasalubong kay Sir Luke. Oh, kumain ka muna, Neng, at para makainom ka na ng gamot. Nawalan na tuloy siya ng ganang kumain. Salamat po, Ate Berna. O sige, maiwan muna kita rito. Marami pa akong hugasan ng pinggan eh. Bumawi ka sa akin bukas ha. Opo, Ate Berna. Maraming salamat po, ate. Nang makalabas si Berna sa kwarto nila, tinignan niya muli ang paper bag na ibinigay ni Luke sa kanya. Akala pa naman niya espesyal siya dahil binigyan siya nito ng pasalubong. She opened the red paper bag with a heavy heart. Chocolate siyon at mamahaling perfume. Nang may kumatok muli sa kanyang kwarto, binuksan niya muli ang pinto. Nagulat pa siya dahil si Luke muli ang taong iyon. May sakit ka? Sir, may sakit ka raw. Ulit nito. Parang hindi siya makapagsalita sa sinabi nito. Ano namang ginagawa nito sa tapat ng kwarto niya? Wala sir, masakit lang po yung ulo ko. Tinignan siya nito bago ito kumuha ng cellphone sa bulsa nito. May tinawagan ito roon. Room 67, faster. Sabi nito sa kausap nito sa cellphone. I called our family nurse. He'll be here in a minute. Naku, salamat po sir, pero ayos lang naman ako. Naputo lang pagsasalita niya nang salatin ng palad nito ang kanyang noo. Parang huminto ang kanyang mundo dahil sa simpleng gesture nito. Mainit ka, puna nito. Ayos lang po sir. Tinitigan nito ang kanyang mukha habang nakahawak pa rin ito sa kanyang noo. Magpahinga ka na. Stop crying. Namamaga na yung mata mo. Ha? Hindi ako umiiyak, sir. Naramdaman niyang dahan-dahang pinunasan nito ang luha sa kanyang pisngi. Shucks, hindi niya akalain na may luha na pala siya. Hindi niya iyon napansin. Sir, what's the problem? Sabay silang nagulat nang dumating ang family nurse ng mga Hoffman. Agad naman tinanggal ni Luke ang kamay nito sa kanyang pisngi. She's sick. Maiksing sagot nito sa nurse. Agad naman pumasok ang nurse sa loob ng kanyang kwarto at pinahiga siya nito sa kanyang kama. Akala niya aalis na si Luke ngunit pumasok rin ito doon. Habang chinecheck ng nurse ang kanyang vital signs, Ma'am, relax. Ang bilis ng tibok ng puso mo. Sita ng nurse sa kanya, kaya namula tuloy ang kanyang pisngi. Nervyosa kasi ako. Palusot niya. You need some rest. Sobrang pagkapagod lang po iyan. Uminom ka ng vitamins at kumain ng maraming masustansyang pagkain. Salamat po. Ganun lang? Masungit na reklamo naman ni Luke sa nurse. Po? Nagtatakang tanong naman ng nurse kay Luke. Hindi mo siya gagamutin? Ganun lang? Para saan pa binabayad namin sa'yo? Sir, ayos lang po. Baka pahinga lang po talaga kailangan ko. Sorry po sir. Paghingi ng tawad ng nurse kay Luke. Suminyas na lang si Luke sa nurse na lumabas na ito sa kwarto. Sir, huwag niyo na po pagalitan yung nurse. Hindi ka pa kumakain? Nakatingin ito sa tray ng pagkain sa gilid ng kanyang kama. Kakain pa lang po. Kaya pala nagkakasakit ka. Nanaki ang kanyang mata nang umupo ito sa kanyang tabi at ito mismo ang kumuha ng pagkain upang ipakain sa kanya. Eat. Utos nito sa kanya. Sir, ako na po.
Eat, Maria. Napalunok siya dahil sinusubuan siya nito ng pagkain. She never thought that this will happen to her. Pinapaasa na naman nito ang munting puso niya. Parang mapapaiyak tuloy siyang muli nang kainin niya ang pinapakain nito. Tahimik lang itong sinusubuan siya na para siyang bata. Sir, baka hinahanap ka na nila. It's okay. Halos maubos na niya ang pinapakain nito sa kanya. Ito na ata ang pinakamasarap na pagkain na nakain niya buong buhay niya. Kamusta ka na, Maria? Maya-mayang tanong nito sa kanya pagkatapos siyang painumin ng tubig at gamot. Mabuti naman, sir. Pupunta ka ba sa kasal ni Kenji? Opo, sir. Inimbita nila ako. Kaya ka ba umiiyak? Malungkot at mahina nitong tanong sa kanya. Po, nothing. Tumayo na ito. Sir, galit ka pa ba sa akin? Lakas loob na tanong niya kay Luke bago ito lumabas ng kwarto niya. Hindi naman ako nagalit sa'yo. Nasaktan ako. Magkaiba yun, Maria. Good night. Magpahinga ka na. Napanganga lang siya sa sinabi ni Luke bago ito tuluyan makalabas ng kwarto niya.